Hello. Welcome to Collective Love Reading. This is collectives. So, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, wag natin ipilit. May mga next reading pa naman tayo. Okay? Kung gusto mo, i-check mo yung ating pinaka-channel. Nandiyan yung ibang readings. So, kindly check it out. Please do follow me on TikTok, guys. Unicorn Princess Tarot. At saka meron din akong TikTok na medyo personal siya. So, Madam PTV. And if you want to see the other side of me, yan. Please do comment down below. Ma-appreciate ko yung mga comments, guys. So, anyway, this is for collectives. Kung ano man yung mga sasabihin ko or babanggitin kong zodiac sign, those are just energies at hindi yung pinaka-zodiac sign mo or nung person mo. Let's start your reading, collectives. Kunin natin yung main energy mo muna. You are the Seven of Pentacles and the Ten of Pentacles. I like this. Your money is growing. Your money is growing. Ayan, ang ganda talaga. With the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, hindi ka kasi marunong tumalikod. Ay, hindi mo kasi ginagawa yung pagtalikod sa mga tao sa past mo eh. Marunong kang pumilala, marunong kang tumingin sa mga pinanggalingan mo. So, malaki yun ang ibibunga sa'yo nito. Alam mo yung mga tipo ng, alam mo yung mga taong dapat balikan. Alam mo yung mga tipo ng, ay, mga taong malaki yung naging tulong sa kung ano yung meron ka ngayon. And nakikita naman natin na kaya nag-grow yung finances mo, nakukuha mo yung mga pangarap mo, yung gusto mo dahil sa ganung kaugalian mo, 'di ba? And tuloy-tuloy eh. I really do like your energy. Alam mo 'yan. Nararamdaman mo 'yan. Tuloy-tuloy ang growth mo, tuloy-tuloy ang kung ano man 'yun sa pagdating sa career mo, may mga something ka nabubuo. And also ini-invest, nag-i-invest ka rin kasi dito eh. Binibigay mo rin yung best na kaya mong maibigay dito sa larangan na ito. So nagbabalik na ito ng maganda sa iyo. With the Six of Cups, yeah. This is I feel like hindi ka masyadong sweet na tao, no? Pagdating dito sa mga past person nito, I feel like family, friends, or magulang, hindi ka masyadong sweet sa kanila. Pero nandiyan yung hindi mo sila kinakalimutan. Nandiyan yung, okay, ah, kahit papaano gusto kong magbalik sa kanila. Hindi man nga sa ngayon, sa future, babalikan ko yung mga ibinigay nila sa akin. So somehow gusto mong magpasalamat sa kanila. Parang gano'n. So, let's talk about the person nakakonect mo pagdating sa love. Spirit guides, angel guides for our collectives, please. For our collectives. Wait lang, guys. Bale, ito na yung person nakakonect mo, ha? Para sa person nakakonect mo, 5 sources here. 6 of Wands, ayan. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius energy. This person is guilty of something. Guilty siya. Nainggit siya sa accomplishment, achievements na meron ka. Ngayon. Nainggit siya doon. Alam niya, nasa taas siya eh. Ay, nasa taas ka eh. Nainggit siya. I'm feeling like naniniwala din siya sa swerte pero hindi niya ina-apply sa sarili niya. Wherein ikaw naman, ina-apply mo yun sa sarili mo. So, pwedeng nagsusot ka ng mga pampaswerte, ina-apply mo yung feng shui sa bahay mo, sa trabaho mo, sa career mo, sa negosyo mo. Ina-apply mo. So siya, okay, naniniwala ako dyan, okay, alam ko yung mga ibig sabihin yan, pero hindi niya ginagawa yun sa sarili niya. So, ayun, yun yung nakukuha natin sa person na ito. And also, this person is maybe someone in the past. This person is lumalayo, umiiwas sa'yo. Emperor is here, Aries energy, Aquarius is also here.
Ano siya, masyado siyang cold, tapos lumalayo siya sa'yo, umiiwas siya sa'yo. Alamin natin ano nasa isip mo dito sa person na ito. Eight of Pentacles, actually wala kang pakialam. Nagfo-focus ka sa career mo eh. Wala kang pakialam din sa past person na ito. Knight of Swords, this is the King of Swords. So, nagpapaka-professional ka lang dito. With the Page of Pentacles, nag-focus ka dito sa yung iba sa inyo may mga problem rin sa pera ha. Okay, successful ka pero of course may mga yung iba na uubos sa finances or what. Pero Two of Swords, sa ngayon ang decision mo is wag mo na makialam or wag mo na pakialaman itong taong to. Ang nasa isip mo ngayon, teka lang, nauubos na yata yung pera ko. Kailangan ko muna pag-focus sa pera. Ganon. Mag-focus sa career. This is you focusing on your career, focusing sa iyong um, money, profession, 'di ba? Nagkaroon ka kasi ng mga mga is, spending, paano ko ba sasabihin yan? Hindi ka masyadong nag-isip kung saan may lalabas itong pera na ito or saan mo gagastusin. Basta gusto mo lang siyang gastusin. So, nagkaroon ka ng ganong energy. Eight of Wands, ito naman nasa isip ng person na ito. Okay, Eight of Wands. Justice card. The Tower. Nine of Swords. Queen of Cups. Okay, nasa isip niya is that family, yan, number one, family. I feel like may mga gusto siyang itanong. I don't know kung member ba siya ng family, like a broken family kind of thing. Or may mga issue lang sa pamilya niya na parang gusto niyang usisain, gusto niyang tanongin. Kung bakit nangyari, bakit ginawa, ganun. This person wants answer. Diba? Gusto niya ng kasagutan doon sa mga tanong niya talaga. Pero hindi niya tinatanong yun. Regarding sa'yo, nakikita ka niya as the queen of cups. You are someone na malawak yung pangunawa, masarap magmahal. Feeling niya hindi mo siya kayang mahalin. Nakikita niya yung mga pangit sa sarili niya, mga mali sa sarili niya, na nagiging dahilan kung bakit wag na lang. This person, gusto niya na tapos tong mga suffering na to eh. Nagsasuffer siya, nahihirapan siya. With the Justice card, I feel like nagkaka-problem din siya with regard sa kanyang career. Kaya sabi ko nga malaki ang inggit niya sa'yo eh. Four of Wands, this person wants stability. Gusto niya ng relationship na papuntang kasal, papuntang pagsasama. Ayaw niya ng relasyon na wala, putyo-putyo lang. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya ng ganun sa'yo. Kaya lang feeling niya, hindi mo ko deserve eh. Yan, Nine of Wands. Kakaroon talaga ng problema ito person na ito. Hindi mo ko deserve kasi you are the Queen of Cups. Hindi mo deserve ang katulad ko. Nakikita niya talaga yung mga pangat sa sarili niya. So, kung nakikita niya, ito ka. Tapos, ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Emotions. Let's talk about your emotions. Ano ba emotion mo dito sa taong to? Page of Cups. Okay. In the past, gustong-gusto mo siya. Mahal na mahal mo siya. Nakita natin yan with the Page of Cups. Pero tapos na yan with the Ten of Swords. Maybe this is your child. I don't know kung may childhood memories kayo or maybe may connection kayo na may children na involved or child na involved. But anyway, minsan ka na naghintay sa taong to. Minahal mo siya noon pero hindi na ganun ngayon. Ano yung emotion niya para sa'yo ngayon? Maybe in the past, naging immature ka eh. Kaya mo siya minahal ng ganun. Eight of Cups and the Five of Cups. So, nalulungkot itong person na to. Eight of Cups kasi feeling niya in the future wala nang kayo. Or hindi na magkakaroon ng chance sa inyo. Kasi feeling niya nakapag-decide ka na. Itong person na ito is sobrang nasasaktan ngayon. Sobrang nalulungkot. Sobrang, look at his face. His or her face. Babae man or lalaki. This person is parang ang laki nang nawala sa kanya. So, ang laki nang nawala sa akin nung nawala ka. Ang dami niya pinagsisisihan. Ang dami niya pinagsisisihan. So,
Ano yung future between the two of you? In the future, you do have here the Hermit and the Ace of Pentacles. Okay. In the future, your person has the Ten of Cups energy and one more card. Queen of Wands and the Queen of Pentacles. And, one more card. Clarify the Queen of Pentacles and the Queen of Wands. Okay. Queen of Pentacles and the Queen of Wands is clarified by the Nine of Pentacles. Okay. So, actually, in the future, nakakita tayo ng choices dito sa person na ito. Pagdating sa love, meron din choices. Ten of Cups, I can see this person na yung love sa'yo nandun pa rin eh. But, you will be more focused sa iyong sarili. Ace of Pentacles, mga new beginnings mo. There's a new beginning sa'yo, especially may kinalaman sa pera, stability, Four of Wands. You are the King of Pentacles. So, nakikita natin, isa ka sa choice na itong person na ito. Yung Queen of Wands, isa pa sa choice na nakikita natin na may choices talaga itong person na ito. The Nine of Pentacles, dun sa dalawang choices na yan, mas nakikita natin, ikaw yung mas gusto pa rin niya. So, may another person na involved, pero nakikita natin, hindi niya gusto yung isa. Kasi bakit? Kasi, actually, mas reality check lang, no? Magmamahal na lang rin naman tayo. Doon na tayo dun sa successful. Doon na tayo sa mataas yung tingin natin. Yung tingin natin, merong ganon, may datong, di ba? Sabihin na natin, oo nga, pero hindi pera tinignan niya sa'yo eh. Everything about you is perfect. Di ba? Okay, si Queen of Wands, lagi siyang nandyan. Taga-advise, taga-kausap sa akin, taga-kakwentuhan, ganon. Pero it's not enough. Hindi yun enough para magbigay ng stability sa atin. Kasi itong person na ito is manifesting love. This person is manifesting family. Yung lahat na, kabuuan. By the way, I don't know kung nagluluto ka pa ng champorado or if you're eating champorado or something. This could be your reading. Biko. Basta something na parang kanin siya na may, di ba parang kanin na may halo. This could be your reading. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.